walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Tigil pasada sa Metro Manila at sa ibang probinsya. Bigong paralisahin ang transportasyon pero laking perwisyo pa rin sa mga pasahero. Pati na sa daloy ng trapiko. Ibang welgista, nakipaggirian pa sa mga pulis. Ilang hindi nakiisa, biktima ng pambubutas ng gulong. Pagharap ni DOTC Secretary Marroa sa mga welgista, nauwi sa pagtatalo. Ang perwisyo dito, yung mga kumpanya ng langis, hindi yung mga tsoper. Mga tsoper dito, Sa gitna ng welga, presyo ng produktong petrolyo bababa. Kita ng oil companies, pinalilimitahan. Pangulong Aquino, balik Amerika para magsalita tungkol sa mabuting pamamahala. Inaasahang muling makakaharap si US President Barack Obama. Matapos ang kontrobersyal niyang pag-knockout kay Victor Ortiz, Floyd Mayweather Jr. nagmalaki laban sa ating pambansang kamao. I don't need Pacquiao. Pacman, ano naman kayang reaksyon? Bahay ni Manny Pacquiao sa Amerika, naakyat bahay. 13 aso, sabay-sabay nag-jumping rope at iba pang bagong world record. Kung hayaan. Sa bisperas ng kanilang concert sa Pilipinas, American Idol Season 10 finalists enjoy sa kanilang TV guestings. Napahanga pa sa Pinay Beauties. Phil-am na si Tia Mejia, kumanta pa ng OPM. Ang puso ko. Ilang detalye ng kasalan ni Councilor Shalani Soledad at Congressman Roman Romulo. Alamin. Kilalanin ang kauna-unahang Miss World Philippines na si Gwendolyn Rue. At Miss Universe third runner-up Shamsi Supsup. Pinagkaguluhan saan man magpunta. Gabi po, naku, Lunes na Lunes, perwisyo ang inabot ng mga pasahero sa mga lugar na nagtigil pasada ang grupong Piston. Pero bigo ang mga welgista na tuluyang paralisahin ang transportasyon. Gayon man ang pagsisikip ng dalo ng trapiko ang isa sa mga naging epekto ng tigil pasada. Pangunahing hiling ng mga nagtigil pasada ay ang malakiang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, pati na ang pagbasura sa VAT sa langis. Mula sa lungsod ng Caloocan, nakatutuklayin si Julius Segovia. Julius? Yes, Mel, Mike, dismayado ang mga naberyang pasahero sa tigil pasadang ikinasa ng grupong Piston sa kahabaan ng Rizal Avenue mula Monumento hanggang Maynila. Puwersahang inaalis ng mga nagtigil pasadang tsuper ang signboard ng mga jeep na pumapasada sa biyaheng Monumento Parecto at pabalik. Galit daw sila sa mga kabarong di nakiisa sa transport strike ng Piston. Matitigas talaga ulo nila kaya yun, kami, nagampanan lang namin yung tungkulin namin. Hindi sila na marunong makisama Naghihirap kami dito. Kami ang, hindi naman para sa isang tao lang yung pinaglalaban namin. Para sa kanila rin. At hindi sila nakikisama. Daing ng mga tsuper ang mataas na presyo ng krudo. Panawagan nila, ibaba ang umano'y overpriced na ₱9 presyo. Alisin ang VAT sa langis at ibasura ang oil deregulation law. Pero ayon sa ilang tsuper na di sumama sa tigil pasada, pwede naman daw na hindi sa kalsada idaan ang sentimiento nila. Hindi po natin kakayanin pag sumama po tayo sa kanila. Hindi naman po yun ang solusyon, sir Kaya kailangan bumiyahe po tayo, sir. Pakakainin ba ho kami yan? Ito pinakahanap buhay namin. Magkapo kayo papasada ka? Magkapo na ho. Nagkagulo naman sa gitna ng kilos protesta. Nagtamo ng sugat sa ulo ang 24 anyos na si Marvin Dulay matapos mapukpok ng bato ng isang militante na tumangging magsalita.
Kasama raw siya sa rally ng kuya niyang isa ring driver. Ewan ko, kung pinagtripan ako, talagang aaway ko, hindi ko naman po kilala yun eh. Kasi hindi ko naman po talaga kilala. Bigla akong binanatan. Kung may complainant, siyempre arestuin yun. May pumasada mang jeep, di pa rin sapat para tugunan ng mga pasahero. Kaya marami ang stranded. Halos mag-agawan tuloy sa pwesto tuwing may jeep na dumaraan. Ang ilan nga, nakontento na lang sa pagsabit. Medyo nahirapan ba kayo sa mga... Wala nga sakayan. Wala pong sakayan eh. Oh. Ilang oras na po kayo naghihintay? Kanina pa po eh. Alas 7 pa. Late na, sobra. Tinext ko na kayo mga friends ko eh. Sabi ko hindi na ako makapasok ng first subject kasi late na din ako. Sa C4 Road sa Navotas, marami ring stranded. Kaya nag-uunahan sila sa pagsakay sa libreng sakay ng gobyerno na panayang hakot ng mga naabalang pasahero. Dating mga pasero dito, libre sakay, binabagsak dito, dinadala mo papuntang monumento. Kasi sa monumento may LRT tsaka MRT naman para magsakay ng pasero papunta sa kanilang patutunguhan. Alas 4:30 naman ng hapon nang tapusin ng mga ralista ang kilos protesta at payapa naman silang nag-disperse. Kaya naman balik na rin sa pamamasada ang mga tsuper na nakisali sa transport strike. Samantala sa mga oras na ito, Mike, maayos naman ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng Monumento Circle at wala na ring naaberyang pasahero. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Julio Segovia. Personal na kinausap ni Transportation and Communication Secretary Mar Rojas sa mga militante sa Cubao sa lungsod ng Quezon kanina. Ipinaabot niya ang panig ng gobyerno sa mga hinaing na mga nagkikilos protesta at kinausap niya sila pero nauwi po sa mainitang pagtatalo ang usapan. Nakatutok si Maki Pulido. Di inaasahang magbabanggaan maging sa transport strike ang mga pulis at rallyista. Ilang segundong nagkagirian ang magkabilang panig nang di umano'y maniko ang isang pulis. Para maayos ang gusot, pinaalis na lang sa hanay ang pinagbibintangang pulis. Di rin nakuha sa banayad na pag-uusap ang mga apela ng mga militanteng grupo pagdating sa rally center ng Piston sa Cubao ni Transportation and Communication Secretary Mar Rojas. Natin tawagin perwisyo. Hindi, pero perwisyo ito dahil lahat Perwisyo yung pagtaas ng presyo ng langis. perwisyo rin sa atin. Hindi, huwag tayo magsigawan. Kung nagsisigawan tayo rito, walang mangyayari rito. Ang layunin ng gobyerno habang binibigyan ng karapatan ng bawat isa na ihayag ang kanilang saloobin, ay may karapatan din naman yung mga nagnanais na magtrabaho, na nagnanais makarating sa paroroonan, na makarating sila. Ang mga commuter tuloy maagang pinagpawisan na pasabak sa unahan at agawan sa jeep. May ilang ruta kasi ng jeep na habang nag-uumaga, dumadalang. Anong paghahanda yung ginawa ninyo? Naghanap tayo ibang dadaanan para sa kasi ang pinakamabilis na MRT Valley. Nakita ko sa unang hirit na meron daw tigil pasada. So anong ginawa nyo nung malaman nyo na meron pa na? Siyempre maaga, nag-advance ng oras. Sa kabila nito, nakaraos pa rin ang karamihan sa rush hour. Ang mga tulad kasi ni Abraham Nabo na hindi miyembro ng Piston tumalima sa bili ng kanyang grupo na mamasada pa rin. Mamasada lang po. Kasi po, hanap buhay po eh. Pangalap yung asawa ko, wala ko mapakain. Kung may nanghihinayang sa kita, may nanindigan din. Sali po para po may baba po yung yung presyo ng krudo. Kasi wala na po kami hindi na po kami magpapadala sa sa pamilya namin. Meron din daw napilitan makiisa, wag lang daw mabutasan ng gulong. Marami nangarang dyan, mga driver din. Yung iba, nilalagyan nila ng pako yung gulong. Kaya mahirap din magbiyahe. Pinakamaganda kung sasama sila sa ating rally center na tinatawag. Ngayon, kung pipilitin natin sila, paano nila maunawaan ang ating pinaglalaban? Ang pinakabagong pagpreno sa pamamasada na ito ng grupong Piston ay inaasahan nilang makakapagpaatras ng presyo ng produktong petrolyo na overpriced daw ng 9 piso kada litro. Kaya yan po ay pinoprotektahan ng Oil Deregulation Law. At yan po ay dinulog natin dun sa dialogue noong September 14 sa Malacanang. Subalit hindi po tayo na-satisfied dun sa sagot ng Malacanang. Inulit lang po nila yung dati nilang sinasabi na titignan nila, pag-aaralan nila.
Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At bigo nga ang grupong Piston na kumbinsihin ang ibang tsuper na sumali sa tigil pasada nila. Ang sabi kasi ng ilang tsuper ay kaisa man sila sa hinailang Piston. Wala raw pupuntahan ng tigil pasada. Pare-pareho lang daw silang walang kikitain. Nakatutok si Cara David live mula sa Cubao, sa Quezon City. Cara. Mel, alas 4 pa ng hapon nang mag-disperse ang grupo ng mga rallyista dito sa Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City. Kaya nakikita ninyo sa aking likuran ay tuloy-tuloy na ang daloy ng trapiko dito sa kalsadang ito. Sa kabuuan ay naging tahimik naman daw at mapayapa ang idinaos na kilos protesta ng grupong Piston dito sa bahaging ito ng Cubao, Quezon City. Isang Aurora Boulevard sa mga itinalagang rally center ng Piston. Hiling nila 9 pesos one-time big-time rollback sa presyo ng langis at pagtatanggal sa 12% VAT sa langis. Halos isang lane ang sinakop ng mga rallyista na nag-noise barrage at naghikayat sa mga kapwa tsuper na sumali sa tigil pasada. Pero sa kabila ng kanilang pangangalampag, patuloy ang pagbiyahe ng maraming jeepney drivers. Si Mang Efren Reyes, may 3 anak, sumali na raw noon sa mga naunang transport strike pero wala naman daw nangyari. Patuloy pa rin daw tumaas ang presyo ng langis. Kaya imbis na sumali ngayon, pumasada na lang si Mang Efren. Wala rin magagawa mo eh. Kahit mag-strike ka na mag-strike na eh. Meron pa rin. Hindi pa rin pakakabayan. Saka walang ibang maapektuhan yan. Kami rin eh. Saka yung mamamayan. Sinubukan ni Piston Secretary General George San Mateo na hikayatin si Mang Efren. Pumasok siya sa jeep, nagpakilala at sa isang punto nakipagdebate pa. Tuloy pa rin taas. Tuloy pa rin taas sir eh. Pero anumang paliwanag ni San Mateo, hindi umubra, pumasada pa rin ang driver. Ayon kay San Mateo, bagamat hindi nila naparalisa ng 100% ang trapiko sa Metro Manila, naniniwala silang matagumpay pa rin daw ito. Well, hindi pa naman siguro na paralyzed, pero sabihin, nagkaroon ng epekto. Maraming mga lugar sa Metro Manila ang nagkahirapan sa sakayan. Nirerespeto man nila ang mga tsuper na bumabiyahe kapag nakakakuha ng oportunidad, hinaharang na lang ng mga rallyista ang kalsada. Kanina, humiga sila sa Aurora Boulevard at pansamantalang tinigil ang daloy ng trapiko. Badid nilang nakakapagdulot sila ng perwisyo pero sana maintindihan daw sila ng mga taong bayan dahil hangad naman daw nila ay para sa ikabubuti ng lahat. Panandalian lang po yon. Usually ginagawa nila kapag nasa stoplight, pag na-arrest ang stoplight, tumigil sila, then matter of 1 minute, 2 minutes, then tumatayo naman sila kagad. Samantala, nagpakalat din ang AFP ng 35 trucks sa buong Metro Manila para magbigay ng libreng sakay. Kanina, may dumaan sa Aurora Boulevard pero habang nagtatawag ng libreng sakay, kinalampag naman ito ng mga rallyista. Kung ang MMDA ang tatanungin, sasabihin nito, hindi raw naparalisa ng grupong Piston ang major thoroughfares ng bansa. Pero kung ang grupong Piston ang tatanungin, 70% daw ng mga ruta sa Metro Manila ay naparalisa ng kanilang tigil pasada. Katunayan, tinatawag nila itong pinakamatagumpay raw na tigil pasadang naisagawa sa loob ng kalahating dekada. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cara David.